Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa ngayon ay tayo po ay kasalukuyang hinahagupit ng super typhoon na si Yuan. Nasa Region 5, papunta sa Region 4, papunta sa Metro Manila. At sana naman ay mabilis na itong lumayas sa Philippine Area of Responsibility nang hindi na makapaminsala pa. So ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa ICC warrant of arrest against Bato de la Rosa. At meron pong tanong na nangingibabaw dito. Ang tanong ay ito, kapag ang isang mambabatas ay sinampahan ng kaso sa ICC, mayroon ba siyang sariling mini sovereign state sa loob ng Senado? Dahil nagbanggit po kamakailan si Senate President Tito Soto na mukhang hindi niya pa hihintulutan ang pagpasok ng mga arresting officer sa loob ng Senado. At siya po ay naninindigan. No? Dapat sabi niya ay i-preserve yung dignity ng institution. Hindi pwedeng arestuhin na lamang basta-basta ang isang senador sa loob ng Senado. Sa kabilang panig naman, nandun yung bigat ng konstitusyon at ang malinaw na banta ng pananagutan. Lalo na't may usapin ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. So ayaw kasi ni Tito Sen na arestuhin si Bato habang ang Senado is in session. At hindi daw niya pahihintulutan. Dapat ma-preserve yung dignity of the institution, the dignity of the Senate. Ito ngayon yung nagsisilbing krisis ng batas at kapangyarihan. Ngayon tatalakayin natin ng simple at direkta yung usapin nito. Ulitin ko. Maaari bang arestuhin ang isang senador sa loob mismo ng Senate building? Alamin natin kung ang dignidad ba ay isang kalasag laban sa hustisya o kung ang batas ba talaga ang dapat manaig higit sa lahat. Ang pinakasimpleng sagot dito siyempre dapat lahat na ayon sa batas. Diba? Hindi pwedeng hindi umiral ang ating batas dito. Hindi pwedeng yung internal rules of the Senate ang magpiprevail dito. Although, madalas nating sabihin na may kalayaan ang senador laban sa pag-aresto. But this privilege is actually not absolute. Ito po ay hindi kumpletong pribilehiyo para sa isang senador. Dapat po nating maunawaan, no, na may limitasyon itong immunity ng mga mambabatas. Dahil dapat reviewin natin yung ating saligang batas, no? At nang malaman natin, ano ba ang ipinag-uutos ng ating konstitusyon? Ano ba ang nakasulat sa saligang batas? So ipapaalala ko sa inyo. Sinasabi sa ating 1987 Constitution, Article 6, Section 11 yan, na ang isang mambabatas, maging senador o kongresista, ay hindi pwedeng arestuhin habang ang Kongreso ay in session. Kung ang kaso niya ay may parusang hindi lalagpas sa 6 na taon na pagkakakulong. So ano po ang ibig sabihin nito? Sabi, if the penalty for the offense committed is less than 6 years, hindi mo pwedeng arestuhin daw while Congress is in session. Ibig sabihin nito kung ang kaso mo ay mabigat. Halimbawa, crimes against humanity, graft and corruption, plunder, murder. Ito yung mga kasong may parusong mahigit na 6 na taon. Yung iba nga dito, life imprisonment, di ba? Katulad ng plunder. Pwede ka pa rin arestuhin kahit nasa loob ka ng Senado
o habang may session. Kasi yung sinasabi ng saligang batas, less than 6 years imprisonment or penalty. So pagdating doon sa dignidad ng Senado versus the Constitution, ano ang sinasabi ni Senate President Tito Soto? Mukhang dito medyo mali kasi siya eh. Sabi ni Tito Sen, hindi pwedeng arestuhin ang sino mang senador habang nasa loob ng Senado. At ito daw ay para na sa dignidad ng institusyon. Serious crime eh. Yung offense committed eh. Dignidad pa rin, mangingibabaw. So ano ba ang katotohanan? Ang sinabi po ni Tito Sen ay hindi direktang batas. Hindi po yan yung pinag-uutos ng ating constitutional law. Ito ay nakasulat lang sa internal rules of the Senate, yung panloob na patakaran ng ating Senado para mapanatili ang kaayusan. Hindi po kasi pwedeng labanan o talunin ng panloob na patakaran, yung internal rules ng Senado, ang nakasulat sa 1987 Constitution o ang kapangyarihan ng Korte na mag-issue ng arrest warrant. So, yung kaso na yan ni Bato sa International Criminal Court ay crimes against humanity. So dahil dyan, sinasabing may ICC arrest warrant laban kay Bato de la Rosa. Dahil nga doon sa mga kaso ng crimes against humanity. Ito yung tungkol doon sa war on drugs ng presidente pa si Duterte. Diba napabalita naman na maraming namatay ng mga Pilipino na dahil doon sa mga extrajudicial killings na pagbintangan, yung iba totoong adik, yung iba drug lord. Pero ganun pa man, bawal yun sa batas. So, bakit nagiging problema ngayon to, itong arrest nito? Alam niyo yung crimes against humanity ay isang napakabigat na kaso. Ang parusa ay higit na lampas sa 6 na taon. Sabi ko nga kanina, mas hihigat pa to sa life imprisonment. Yung iba nga, death eh. Kaya nga lang, inabolish yung death. Kaya kung mayroong warrant of arrest na valid mula sa lokal o kaya sa international na korte, hindi po sakop si Senator De La Rosa ng immunity na nakasulat sa ating konstitusyon. So ang tanong dito, kapag ang batas ba, yung ating saligang batas, ay kumakatok sa pintuan ng Senado, may karapatan ba ang ating saligang batas na pumasok sa loob ng Senado? Ano po ang sagot dito? Siyempre naman, isang napakalakas na oo. Malakas na yes. Ang hustisya ay dapat walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao, walang pinipiling titulo kahit senador ka pa. Ang konstitusyon ng pinakamataas na batas at hindi ito mapipigilan ng pinto ng Senado, lalo na kung ang kaso mo ay mabigat at ang kaparusahan ay life imprisonment. So, mga kabueno, malinaw po ang ating saligang batas. Malinaw po ang mga existing laws na umiiral sa ating bansa. Malinaw po ang batas sa International Criminal Court. Ang issue ng immunity ng mga mambabatas ay hindi nilikha para protektahan ang mga may sala. May kasalanan ka eh. Di ba? Di panagutan mo yan. So ito ay para protektahan ang trabaho ng mambabatas, yung immunity. Ang issue po ng immunity ng mga mambabatas ay hindi nilikha para protektahan ang mga may sala, kundi para protektahan ang trabaho ng mambabatas.
Ang paggawa ng batas mula sa walang basehang harassment o panggigipit. Pero dito sa atin, yung atin pong mismong 1987 Constitution, yung mismong saligang batas, ang nagtakda ng matibay na linya. Kapag ang parusa, uulitin ko, kapag ang parusa ay mahigit sa 6 na taon, kapag mabigat ng kaso, more than 6 years ang penalty, tulad ng crimes against humanity na sinasabing kinakaharap ni Bato de la Rosa, nawawala po yung proteksyon ng immunity. Yung pahayag po ni Tito Sen o ang panloob na patakaran ng Senado ay pawang mga panuntunan lamang ng kaayusan. Hindi nila pwedeng talunin yung kapangyarihan ng korte o ang soberenya ng ating saligang batas mismo. So dito dapat po natin tandaan, ang hustisya ay dapat pantay at hindi ito dapat nagbabago. Depende sa floor plan ng isang gusali. Ang batas po ay dapat pumasok at manaig kahit pinakamapangyarihang pader ng ating republika. Ang pananagutan sa huli ay wala pong pintuan. Pwedeng pumasok ang batas sa loob ng Kongreso at ng Senado. Mangingibabaw dapat ang 1987 Constitution. So nandito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.